Si Levon Cade ay isang dating Royal Marine Commando na ngayon ay nakatira sa kanyang sasakyan at nagtatrabaho bilang isang iginagalang na foreman sa isang construction site na pag-aari ng pamilya Garcia, sina Joe, Carla, at kanilang anak na si Jenny. Isang araw, napansin ni Cade ang ilang mga gangster na ginugulo ang isang kaibigang manggagawa, kaya't sinalakay niya ang mga lalaki na nagpapakita ng nakamamanghang kasanayan. Mas maraming lalaki ang dumating na may dalang baril, kaya bumunot si Cade ng isang shotgun na nagbabala sa kanila na huwag nang ipakita muli ang kanilang mga mukha. Maya-maya, dumating si Jenny para dalhan siya ng tanghalian. Siya ay namangha sa kanyang mga kakayahan at nais niyang turuan siya nito, na inaalala kung paano naging paratrooper ang kanyang lolo at tinuruan siya ng ilang bagay. Ngunit sinabi lang sa kanya ni Cade na wala siyang nakitang anuman. Pinuntahan niya ang kanyang anak na babae na si Meredith mula sa kanyang mayamang lolo na si Dr. Roth, kung saan siya ay may mapait na relasyon. Alam ni Roth ang kanyang background sa militar at nabanggit na siya ay delikadong magulang at isang mamamatay tao at hindi niya nakakasama si Meredith at lagi siyang wala para sa kanyang anak na babae. Ikinainis ito ni Cade pero umalis na lang siya nang hindi nagsasalita. Sa kotse, ipinahayag ni Meredith na hindi siya kumain ng kahit ano sa bahay ng kanyang lolo dahil gusto niyang kumain ng tanghalian kasama si Cade at marahil ito ang dahilan ng hindi magandang pakikitungo ng kanyang lolo. Sa tanghalian, binigyan siya ni Cade ng larawan nila ng kanyang ina na labis niyang ikinatuwa dahil nakakalimutan na niya kung ano ang hitsura ng kanyang ina. Inamin niya na galit siya sa kanyang ina sa pagkamatay at pag-iwan sa kanila, ngunit sinabi sa kanya ni Cade na okay lang dahil minsan ay naramdaman din niya iyon. Kinabukasan, pumunta siya upang makipagkita sa kanyang mga abogado dahil siya ay nasa custody battle labanan kay Roth tungkol kay Meredith. Ang mga bagay ay hindi maganda para kay Cade dahil ang kanyang mga pinsala at PTSD sa panahon ng deployment ay nagpapahirap sa kanyang kaso. Ang malala pa, ang pagbisita niya sa kanyang anak ay kailangan na ngayong subaybayan at ang oras ay ginawa na lang 1 oras bawat linggo. Nagtataka ang mga abogado kung bakit galit na galit sa kanya si Dr. Roth at inihayag ni Cade na sinisisi siya nito sa pagkamatay ng kanyang anak na babae na asawa ni Cade. Hindi siya personal na sangkot. Ngunit palaging wala dahil sa deployment at natalo siya sa kanyang pakikipaglaban sa depresyon. Napansin ng mga abogado na ang yaman ni Dr. Roth ay magpapahintulot sa kanya na kumuha ng makapangyarihang mga abogado at si Cade ay walang pagkakataong manalo, ngunit determinado siyang labanan pa rin ang kaso. Sa lalong madaling panahon ay kumuha siya ng luma at sira-sirang apartment. Nang gabing iyon, si Jenny at ang kanyang mga kaibigan ay nagtungo sa bayan sa isang club upang uminom at magsaya, habang ang ilang mga lalaki ay nagmamasid sa kanila mula sa malayo. Pagkatapos ng pagsasaya sa club, tumungo ang mga babae sa isang bar. Ang bartender, na tila interesado sa kanya, ay nagtanong tungkol sa kanyang pangalan, ngunit pagkatapos ay inalertuhan niya ang ilang lalaking naghihintay sa isang van sa labas. Tinulungan ni Jenny ang isang lasing na kaibigan sa isang banyo at pabalik na siya nang siya ay hinawakan at kinaladkad papunta sa naghihintay na van. Bumalik si Cade sa trabaho noong Lunes para lang malaman na nawawala si Jenny sa buong weekend. Walang gaanong ginagawa ang mga pulis para matulungan ng pamilya, kaya humingi sila ng tulong kay Cade na hinihiling sa kanya na hanapin si Jenny. Alam ni Joe na si Cade ay dating Marine Commando at hiniling sa kanya na gamitin ang kanyang mga kasanayan, nag-alok din sa kanya ng hanggang $70,000, ngunit tumanggi si Cade dahil hindi na siya tulad ng dati. Pagkatapos ay binisita ni Cade ang kanyang ngayon ay bulag na kaibigan sa digmaan, si Gunny Lafferty, na naghahanap ng payo sa kung anong landas ang kanyang tatahakin. Sinabi sa kanya ni Gunny kung plano niyang iligtas si Jenny, kailangan niya itong harapin ng buo, ngunit nakikita na niya na nakapagdesisyon na si Cade at naghahanap lang ng permiso para kumilos. Pagkatapos ay binisita ni Cade ang mga Garcia at itinuro sa silid ni Jenny, kung saan uminom si Joe ng isang bote ng alak at nanood ng video ng piano recital ni Jenny. Iniisip ni Cade na kailangan ng kanyang pamilya ang lahat ng suportang makukuha nila, ngunit hindi niya kayang harapin ang mga ito. Alam ni Cade na mabuting tao si Joe, dahil siya lang ang tumulong sa kanya pagkatapos umalis sa militar, at hindi niya kayang makita siyang ganito. Kinuha ni Cade ang kanyang bote ng alak at nangakong iuuwi niya si Jenny. Sinimulan ni Cade na hanapin si Jenny, at hindi nagtagal ay dinala siya ng kanyang mga pagsisiyasat sa bar kung saan siya huling nakita. Sa loob, napansin niya ang bartender, si Johnny, na gumagawa ng ilang maruruming gawain kasama ng mga regular na customer. Lumabas siya pabalik, kung saan napansin niya ang mga pinutol na security camera at nakahanap ng isang perlas mula sa kwintas ni Jenny. Maya-maya, isinara ni Johnny ang bar at tumungo sa kanyang sasakyan.
Walang kamalay-malay na nagtanim si Cade ng isang tracking device at sinundan siya hanggang sa kanyang apartment. Habang siya ay nasa loob na nag-aadik, pumasok si Cade, nilapitan si Johnny habang nakatutok ang baril bago niya maabot ang kanyang baril. Pinaupo siya ni Cade, ipinakita ang larawan ni Jenny at hiningi ang kanyang lokasyon, at pinaghihinalaan niyang kilala ni Johnny ang mga lalaking kumuha sa kanya, ngunit sumumpa si Johnny na si Jenny ay umalis ng bar na lasing, at sinabi niya sa mga pulis ang lahat. Si Cade ay hindi naniniwala sa kanyang mga salita at nagsimulang pahirapan si Johnny sa bathtub sa pamamagitan ng tubig. Binalaan siya ni Johnny na wala siyang ideya kung sino ang kanyang ginugulo, ngunit nais lang ni Cade ng mga pangalan. Sa sandaling iyon, 2 lalaki ang pumasok sa apartment na tinawag si Johnny na sumigaw sa kanila. Hinawakan niya si Johnny habang tinutukan ng baril, ngunit nauwi sa pagpatay sa mga lalaki nang sila ay nagpaputok at napatay si Johnny. Pagkatapos ay napagtanto niya na ang 2 lalaki ay mula sa Russian Mafia, nagnakaw ng ilan sa kanilang pera, at umalis. Samantala, ipinakita sa atin si Jenny na nakakulong sa hindi kilalang lokasyon, tila nagwawala dahil sa trauma. Nanatiling nakapost si Cade sa labas ng apartment ni Johnny nang mapansin niyang may dumating na sasakyan. Dumating ang 2 gangster na may makukulay na damit kasama ang kanilang tiyuhin, si Wolo Kaliznek, isang mataas na ranggo na miyembro ng Bratva, ang Russian Mafia. Ang mga lalaki ay pumasok sa apartment at nalaman na pinatay ang kanilang mga tauhan at ninakawan ng 70,000 na pera ng mafia, at sumumpa si Wolo na aalamin kung sino ito. Di nagtagal, isang pangkat ng mga tagapaglinis ang nagpakita sa apartment habang sinusulat ni Cade ang timeline ng mga kaganapan. Pagkaraan ng ilang sandali, umalis si Wolo at ang kanyang mga goons sa apartment at sinundan sila ni Cade sa kanyang sasakyan hanggang sa pabalik sa mansyon ni Wolo. Si Cade ay pumarada sa malayo at inayos ang kanyang gamit sa kalapit na mga palumpong para subaybayan ang property. Sa loob, si Wolo ay na-stress mula sa mga naunang pangyayari at nauwi sa paghampas sa isang babae sa loob na bumunot ng kutsilyo, ngunit siya ay lumabas at umalis sa kanyang sasakyan. Dahil dito, pumasok si Cade sa mansyon, inatake si Wolo gamit ang mainit na kape at pinatulog siya. Nagising si Wolo, nakabusangot at nakatali sa isang upuan sa tabi ng kanyang pool. Sinusubukan niyang takutin si Cade, nagbabala na wala siyang ideya kung sino siya, ngunit alam ni Cade na bahagi siya ng Bratva ngunit wala siyang pakialam. Pinagbantaan ni Wolo ang pamilya ni Cade, ngunit sinampal siya ni Cade bilang paghihiganti sa pagsampal sa babae, at binigyan siya ng isa pa nang malaman niyang asawa niya ang babae. Ibinalik ni Cade ang kanyang 70,000 na ipinahayag na wala siyang interes sa negosyo ni Wolo at gusto lang malaman kung saan matatagpuan si Jenny na nagpapakita sa kanya ng isang larawan. Hindi makapaniwala si Wolo na ginagawa niya ang lahat ng ito para lamang sa isang babae at sinabihan si Cade na umalis na. Kaya hinayaan siya ni Cade na mahulog sa pool na nakagapos pa rin at pinanood siyang nalulunod. Naalala ni Cade na may binanggit si Wolo na isang tao na nagngangalang Dimi at plano niyang hanapin ang lalaki. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating sa tahanan ni Wolo ang isa sa mga boss ng Bratva, si Simon Karchenko. Nakita niya ang tape ng pagpatay ni Cade kay Wolo at iniisip niya kung ano ang motibo niya. Si Wolo ay isang magaling na negosyante, ngunit ang kanyang anak na si Dimi ay isang sakit sa ulo at pinaghihinalaan niyang sangkot si Dimi. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang mga tauhan na subaybayan si Cade at dalhin siya ng buhay. Dinalhan si Jenny ng pagkain ng isa sa mga dumukot sa kanya na babae pala. Sinubukan ni Jenny na sabihin sa kanya na maling tao ang dinukot nila, ngunit ang babaeng nakamaskara ay bumunot ng gintong baril, binalaan si Jenny na tumahimik at kainin na lang ang kanyang pagkain. Nakipag-ugnayan si Cade sa isang kontak sa DEA para makakuha ng impormasyon tungkol kay Dimi, na posibleng sangkot sa human trafficking, at nalaman niyang anak siya ni Wolo. Ibinigay ng ahente ng DEA kay Cade ang lokasyon ng isang bar kung saan karaniwang tumatambay si Dimi, ngunit binalaan siya na mag-ingat. Tumungo si Cade sa lugar na lumalabas na isang biker bar at tumungo sa bar upang kumuha ng inumin. Samantala, ang babaeng nagre-review sa mga security camera ng bar na si Artemis ay napansin si Cade na may hawak na baril at pinaghihinalaan niya na siya ay isang pulis, kaya ipinadala niya ang lalaki na si Dougie upang hawakan ito. Lumapit si Dougie kay Cade sa bar na nagpakita ng isang bungkos ng cash sa kanya, kaya inakay niya si Cade sa ibang bahagi ng club upang makipag-usap sa kanyang amo, si Dutch. Sinabi ni Cade na narito siya upang bilhin ang produkto, ngunit nalaman ni Dutch na maaaring siya ay isang pulis at hiniling na ipakita ang laman ng kanyang bulsa. Tumanggi si Cade, kaya sinenyasan ni Dutch ang kanyang mga tauhan na palibutan si Cade at lundagan siya.
ngunit nauwi sila sa reverse jumping at brutal na binugbog ni Cade ang lahat ng lalaking sumusunod sa kanya. Pinabagsak niya ang huling lalaki at tatapusin na sana siya nang sa wakas ay pinigilan siya ni Dutch. Nakita ni Dutch na hindi siya pulis, ngunit mula sa kanyang mga kasanayan, siguradong naglingkod siya, na binanggit na ginawa rin niya ang kanyang makatarungang bahagi ng serbisyo sa militar. Nag-set up si Cade ng deal para bumili ng droga mula sa kanya, kaya binigyan siya ni Dutch ng oras at lugar para makipagkita. Kinabukasan, dumating si Cade sa isang kainan kung saan naghihintay sina Dougie at Artemis para isagawa ang deal. Umupo si Cade at bumunot si Artemis ng gintong baril sa ilalim ng mesa na nagpapakitang siya ang dumukot kay Jenny. Ibinigay ni Cade ang pera, ngunit iniabot sa kanya ni Dougie ang isang cellphone dahil wala silang tiwala sa kanya. Binalaan ni Cade si Dougie na huwag maging biktima at pinasalamatan si Artemis sa hindi pagbaril sa kanya bago umalis. Nagmaneho siya nang makatanggap siya ng tawag mula kay Dutch na nagbunyag na ang package ay nasa ilalim ng kanyang upuan sa buong oras. Ngunit sa pagdaan niya sa isang tulay, itinapon niya ang droga sa ilog. Dinala ni na Viper at Artemis ang nakadroga na si Jenny sa isang kliyente na nagbayad ng malaking halaga ng pera para makasama siya at sinabing ipinaalala niya sa kanya ang isang painting. Pagkalipas ng ilang minuto, sumambulat ang kliyente na may malaking sugat sa kanyang mukha dahil kinagat siya ni Jenny at hiniling niya na patayin ang babae. Samantala, tumawag si Cade kay Dutch na sinasabi sa kanya na nagustuhan ng kanyang mga tao ang kanyang produkto. Gustong makipagnegosyo ni Dutch sa kanya, ngunit gusto ni Cade na makilala muna ang kanyang kasosyo sa negosyo bago sila magpatuloy. Nagsuot ng suit si Cade at dumating sa lokasyon ng pagpupulong kung saan nagbabantay ang mga armadong gangster. Nakarating siya sa isang table kung saan kasama ni Dutch ang business partner niya na si Dimi pala. Tinitigan siya ni Cade ngunit kinontrol niya ang sarili kahit na sinuri ni Dimi ang kanyang ID upang matiyak na hindi siya pulis. Nagkamayan ang dalawa at iniabot sa kanya ni Dimi ang produkto bago siya umalis. Sa banyo, itinapon ni Cade ang lahat ng droga sa banyo. Nang sumunod na gabi, nakaupo si Cade sa kanyang truck sa labas ng biker bar na nagsusuri sa gusali. Ngunit nakita siya ni Artemis sa mga kamera at inalertuhan ang mga gangster sa kanyang lokasyon. Napansin ni Cade ang mabilis na pagtakbo ng mga sasakyan patungo sa kanya, kaya tumalon siya, nagnakaw ng motorsiklo, at mabilis na humarurot. Naabutan ng mga lalaki si Cade at nagpaputok, ngunit naunahan niya sila. Sinubukan nilang harangin siya, ngunit tumawid siya sa mga palumpong, na kalaunan ay bumangga sa isang sasakyan ng pulis. Naabutan siya ng mga humahabol na lalaki, ngunit lumalabas na ang mga pulis ay nakikipagtulungan sa mga gangster, at si Cade ay pinatumba ng isang pulis at dinala sa dalawang naka-sweatsuit na gangster. Sa loob ng van, isiniwalat ng dalawang gangster na si Wolo ang kanilang tiyuhin at sila ay mga anak ni Simon Karchenko. Sinubukan nilang igapos ang mga paa ni Cade, ngunit inatake niya ang mga lalaki na nagresulta sa pagtatalo sa baril. Bagamat nakagapos, nagawa niyang talunin ang dalawa, ngunit sa resulta ng pakikibaka, nabaril ang driver at bumagsak ang van. Mabilis na pinatay ni Cade ang magkapatid, pinalaya ang sarili, at tumakas sa van bago ito mahulog sa ilog. Maluhaluhang nagpaalam si Simon sa kanyang mga anak sa morgue, pagkatapos ay hiniling na tipunin ang lahat ng konseho ng Bratva. Si Viper at Artemis ay bumisita kay Dimi, na naiinis na inatake ni Jenny ang kanyang kliyente. Nagbanta siyang aalisin ng isa sa mga daliri ni Artemis dahil sa kanilang nabigong deal, ngunit sa halip ay inutusan ng dalawa na patayin si Jenny at itapon ito. Nakipagpulong si Simon sa konseho ng Bratva na ipinaalam sa kanila ang pagkamatay ng kanyang anak at ang mga aksyon na plano niyang gawin. Nasa club niya si Dimi nang bumaril ang lalaki ni Simon, pinatigil ang party at naiwan si Dimi na umuungol sa isang sulok. Sinabi sa kanya ni Simon ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang anak at nanumpa si Dimi na wala siyang ideya kung sino ang gumawa hanggang sa ipakita sa kanya ang isang video capture ni Cade at naalala na siya ang parehong lalaking nakita niya noon. Ipinakita niya kay Simon ang larawan ng peking ID ni Cade at nagbabala si Simon na hinahabol siya ni Cade bago umalis kasama ang kanyang mga tauhan. Pagkatapos ay nakita natin na nakuha ng mga lalaki ang tunay na pagkakakilanlan ni Cade at sa lalong madaling panahon natunton si Dr. Roth sa kanyang tahanan. Nakatanggap si Cade ng isang tawag na walang dumating para sunduin si Meredith, kaya tumungo siya para kunin siya at pabiro siya nitong tinanong kung sa wakas ay niligpit niya ang kanyang lolo. Ipinaliwanag niya na may ilang masasamang lalaki na humahabol sa kanya at sa mga taong malapit sa kanya at hiniling sa kanya na ipakita ang lokasyon ni Roth sa kanyang cellphone. Napagtanto nila na hindi pa umaalis ng bahay si Dr. Roth,
kaya tumakbo si Cade roon para lang makita na ang bahay ay nilalamon ng apoy. Pumasok pa rin siya sa nasusunog na bahay kung saan nakita niya si Roth na nakagapos at iniwan upang mamatay at tinulungan siya palabas ng bahay. Sa kabila nito, sinisisi siya ni Dr. Roth sa pagdadala ng Russian Mafia sa kanilang pintuan na sinasabi sa kanya na sinusundan siya ng karahasan sa lahat ng dako, ngunit ipinaalala ni Meredith sa kanya na tinulungan siya ni Cade. Sinabi ni Cade kay Roth na manatili sa ospital kung saan siya magiging ligtas at plano niyang dalhin si Meredith upang manatili sa tabi ni Gunny saglit. Nagtataka si Gunny kung mahahanap ba talaga niya si Jenny, ngunit plano ni Cade na hanapin siya at iuwi siya, at sa tingin niya si Dimi ang susi. Umaasa si Gunny na handa siyang patayin ang mga hadlang tulad ng ginawa niya upang makapasok at ipinakita kay Cade ang isang silid na puno ng mga armas. Dinala ni Cade ang mga bag na puno ng mga armas pabalik sa kanyang kotse at gusto ni Meredith na sumama sa kanya. Ayaw niyang malagay siya sa gulo. Ngunit nangako si Cade na babalik siya para sa kanya at nagyakapan at nagpaalam ang dalawa. Sina Artemis at Viper ay nililipat si Jenny na nagsimulang magsabi ng panalangin ng Panginoon. Pinagtawanan siya ni Artemis, ngunit si Jenny ay naghahanap lamang ng lakas upang ilunsad ang kanyang pag-atake na naging sanhi ng pag-crash ng kotse. Nakatakas siya sa kotse at tumakbo, kasama sina Artemis at Viper na nakabuntot sa likuran niya. Nagawa ni Jenny na palayain ang kanyang mga braso at pagkatapos ay tumakbo, iniwan sina Artemis at Viper na bigo at nag-aalala tungkol sa susunod na mangyayari. Tumakbo si Jenny sa dalawang pulis na tila nagpapatrolya. Tinulungan siya ng mga pulis na sumakay sa kotse, ngunit hinatid lang nila siya pabalik kina Artemis at Viper. Tinutukan nila siya ng baril nang tumawag ang kliyente kanina, nagbago ang isip niya at nais na bigyan ng pangalawang pagkakataon si Jenny. Si Dimi ay gumagamit ng droga gamit ang sarili niyang supply nang sumugod si Cade at nagsimulang tahimik na iligpit ang mga gangster na naalertuhan ng may sumabog, ngunit madali silang pinatay ni Cade. Lumapit siya kay Dimi, na may hawak na isang random na babae habang nakatutok ang baril, nag-aalok na makipagdeal kay Cade, ngunit dalubhasang binaril siya ni Cade sa kanyang kamay na dinisarmahan siya. Ipinakita niya kay Dimi ang isang larawan ni Jenny, hinihingi ang kanyang lokasyon, ngunit itinanggi ni Dimi na kilala siya. Nagtataka siya kung bakit ginagawa ni Cade ang lahat ng ito para sa ilang babae at nag-alok na ipagpalit si Jenny sa kanyang buhay. Dinala sila ni Dimi sa isang mansyon sa gitna ng kakahuyan kung saan, sa loob, maraming mayayamang tao, kabilang ang mga kliyente na nagsusugal. Nagtataka si Cade kung bakit ipinaliwanag ni na Jenny at Dimi na ang kanilang recruiter na si Viper ay binabantayan ng mga bar at kumukuha ng mga larawan ng magagandang babae, na pagkatapos ay ipinapadala sa mga kliyente na pumipili ng mga dalaga na gusto nilang ipakidnap. Ipinaliwanag niyang isa lang itong negosyo, pero pinaalalahanan siya ni Cade na ito ay buhay ng tao na kanilang ginugulo. Nagtataka siya kung bakit napakahilig ni Cade tungkol dito, ngunit ipinaalala ni Cade na wala siyang anak na babae, kaya hindi niya ito maiintindihan, at pinagpatuloy ang pagbaril sa kanya. Nag-ayos na si Cade at lumabas. Pinatay niya ang isang lookout sa isang puno bago nagpatuloy, kung saan pinatay niya ang dalawa pang lalaki sa labas. Sa loob, si Jenny ay nakatali sa isang silid, at ang kliyente ay inalertuhan na si Jenny ay nakahanda na para sa kanya. Hindi nagtagal ay nakaharap niyang muli si Jenny, na nagtataka kung ano ang ginawa niya upang bigyan siya ng pagkakataon, ngunit ang kliyente ay walang sinabi sa kanya at kinuha ang isang talim. Gumamit ng granada si Cade para sumugod sa bulwagan, pagkatapos ay nagsimula ang matinding putok ng baril. Sinimulan niyang ibagsak ang mga lalaki sa kaliwat kanan. Samantala, sa labas, huminto si Dutch at ang kanyang biker gang. Isang biker ang sumugod sa bintana, ngunit kalaunan ay nabaril siya ni Cade mula sa kanyang motor. Sa loob ng silid, hawak ni Viper ang kanyang baril sa pintuan, tinitiyak ang kliyente na magiging maayos ang lahat. Sa labas, si Cade ay inatake ni Dougie, na ginamit siya bilang isang human shield laban kay Dutch gamit ang isang shotgun, ngunit nauwi sa pagtalsik sa paligid. Pareho silang kumuha ng mga talim, ngunit sa isang iglap, hiniwa siya ni Cade at pinatay. Hinanap ni Cade at ng kanyang rifle si Jenny. Binaril niya ang kliyente na patay, na nagpahintulot kay Jenny na salakayin si Artemis habang binubugbog niya si Viper, binasag ang kanyang ulo sa paligid bago binali ang kanyang leeg. Nakuha ni Jenny si Artemis sa isang leg lock sa kanyang leeg, sa kalaunan ay nagawa niyang baliin ito. Hindi nagtagal ay dumating na ang dalawang hitman ni Simon ngunit walang nakitang palatandaan ni Cade sa loob. Hindi nagtagal ay dumating na ang kotse ng pulis, ngunit sa kabila ng nasa parehong panig, pinaulanan ng mga lalaki ang kotse hanggang sa magkapira-piraso.
Pinalaya ni Cade si Jenny at sinabihang manatiling malapit sa kanya. Nakatagpo nila ang mga hitman na agad na nagpaputok sa kanilang posisyon, ngunit nagawa ni Cade na barilin ng may kasanayan ng isa sa mga lalaki bago pinasabog ng granada ang isa habang nagre-reload siya. Pagkatapos ay umalis sina Cade at Jenny at sumakay sa isang motor, hindi nakita si Simon na nakatayo sa mga anino. Tinawagan niya ang kanyang kapatid, ipinaalam sa kanya ang kanilang pagtakas, ngunit binalaan siya ng kanyang kapatid na hayaan silang umalis. Nahihirapan si Simon na palampasin ang pagkamatay ng kanyang mga anak, ngunit sinabi sa kanya ng kanyang kapatid na walang tutulong sa kanya at dapat niyang unahin ang brotherhood na nag-iwan kay Simon na galit na galit. Ibinalik ni Cade si Jenny sa kanyang pamilya na lahat ay nagtipon at lahat sila ay nabigla at natutuwa nang makita siya. Pagkatapos ay tumungo siya kay Gunny kung saan masaya si Meredith na makita siya. Natutuwa si Gunny na marinig na nailigtas niya ang babae at hindi siya namatay at sinabi sa kanya ni Cade na sinubukan lang nila ang kanilang makakaya.